Top 10 highest paying jobs in the Philippines. Ako si Aika Madriano at nagnanegosyo ako dito sa Pilipinas. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga 10 trabaho na pinakamataas na sahod dito sa Pilipinas. Kaya kung naghahanap ka ng magandang trabaho at eligible ka naman para makapasok dito, panoorin mo ito. Disclaimer lang, yung sasabihin ko dito na listahan ay base sa survey na ginawa ng Philippine Statistics Authority. Number 10. Meron tayong tinatawag na accountants. At kumikita sila monthly ng average na 48,892 pesos. So, ang gawain ng mga accountants, sila ang professional na responsable sa pag-aayos ng financial records ng isang kumpanya. Mahalaga ang mga accountants sa pagtutok ng financial health ng isang negosyo, ng mga taxes, at pagbibigay ng financial advice para sa maayos na pagpapatakbo ng isang kumpanya. Kasyam, geologists. Ang mga geologists ay kumikita ng average na 49,059 pesos. Sila ang expert sa pag-aaral ng mga likas na yaman at mga geological formations. Mahalaga ang geology sa pag-unawa tungkol sa mga lupa at pag-discover o pagtungkoy sa mga national resources na pwedeng pakinabangan ng mga tao. Kawalo, medical doctors. Ang mga medical doctors o generalists, medical practitioners, ay nasa ikawalong pwesto na kumikita ng average na 51,251 monthly. Sila ang mga doktor na nagbibigay ng pangkalahatang serbisyo sa kanilang mga pasyente pagdating sa medical. Napaka-importante ng mga medical doctors sa pagbibigay ng primary health at pagtukoy sa kung ano-anong sakit ng mga pasyente. Ikapito, statisticians. Ang mga statisticians ay kumikita ng average na 51,607 pesos. So sila ang eksperto sa pag-analyze at pag-interpret ng data gamit ang statistical method. Mahalaga ang mga statisticians sa pagtukoy ng mga patterns at trends sa data para makatulong sa decision-making ng isang organization. Ika-6, specialist medical practitioners. Sila ay may average na kita na 57,476 monthly. So sila, specialize sila sa isang kaalaman lang sa isang particular na larangan sa medisina. So sila ang nagbibigay ng advanced medical healthcare at paggamot sa mga may mas komplikadong sakit. Panglima, applications programmers. Sila ay may average na kita na 58,643 monthly. Sila yung mga professional na gumagawa ng mga applications or software para sa computer at iba-iba pang gadgets. Ang mga application programmers ay mahalaga sa paggawa ng mga user-friendly na apps o pag-develop ng functional na software. Ika-4, production supervisors at general foreman. Sila ay may average na kita na 63,017 monthly. Sila ang responsible sa pagpapatakbo ng isang operasyon sa isang manufacturing o production facility. So, ang trabaho nila, mahalaga na matutukan nila ang efficiency at productivity ng isang production line. Ikatlo, mathematicians. Sila ay may average na kita na 69,654 monthly. Eksperto sila sa mathematics at statistics na ginagamit nila sa pag-analyze ng mga data at pagtukoy ng mga risk sa isang negosyo. So, mahalaga sila para ma-predict o matukoy yung mga possible risk at opportunities sa isang financial planning at investment. Ikadalawa, software developers. Ang mga software developers ay kumikita ng average na 70,595 monthly. Sila ang mga professional na gumagawa ng mga software applications para sa mga online services at iba pang technology. Ang mga software developers ay mahalaga para sa develop ng innovative at reliable na software solutions para sa digital landscape. At ang pinakauna, at may pinakamataas na kita ng trabaho dito sa Pilipinas, aircraft pilots. Sila ay may average na kita na 135,353 monthly. So sila ang mga piloto na responsible sa pagpapatakbo ng eroplano at pag-aalaga sa kaligtasan ng kanilang pasahero. Ang mga aircraft pilots ay responsible sa pagpapatakbo ng mga flights at pagtiyak sa seguridad ng lahat ng pasahero. Yan yung 10 trabaho na may pinakamataas na sweldo dito sa Pilipinas. So kung gusto niyo yung mga larangan na to, at kung nagbabalak kayo, iniisip nyo anong course yung kukunin nyo sa college, o pwede nyo na pag-isipan. Basta alam nyo naman na kakayanin ninyo.
Dahil pag nahanap mo rin yung profesyon na gusto mo sa listahan, sigurado malaki ang potensyal na magiging kita mo sa larangan na to. Kung nagustuhan mo ang topic na to, paki-like and subscribe ng account ko para maging updated kayo sa mga susunod na vlogs na i-upload ko. Lang din pala ako nakapag-upload dahil busy ako nung mga nakaraang araw. So busy sa negosyo, maraming asikasuhin, kaya hindi pa ako nakapag-vlog. Pero siguraduhin ko na makakapag-vlog ako frequently para ma-share ko pa yung mga ideas ko or insights ko na pwedeng makatulong sa inyo. So kung may mga suggestions na topic kayo or gusto nyong pag-usapan natin, i-comment nyo lang sa comment section para mabasa ko ito then magawan ko ng content. And always remember that you have to learn today to create a better tomorrow.